Kaya wala po kami mapagkukunan ng pang araw-araw namin na konsumo. Tara po, samahan natin si Michelle sa kanilang bahay. Ayan, mga kaibigan. Pwede mo dito tol? Mapasok? Pasok mo. Ito yung banyo.
Ayan po mga kaibigan, so magandang umaga po sa atin lahat. So mayroon po tayong na-scout ngayon na isang bata na walang gamit po siya sa school. Talagang isang buwan na wala pa siyang gamit, so walang uniform. Ayan, so ito po yung kanilang bahay. Ito po, kung makikita po natin. Ayan, ito po yung na-scout natin ngayong araw na ito mga kaibigan. So pasok po tayo dito sa kanilang bahay. Ito po. Hello, Ate Geraldine. Name po lang niya, pangalan ng si Ate Geraldine. Okay. So wait lang po kasi nagbibihis yung ang kanyang anak. So ito po yung anak niya, yung napasok po na walang gamit. Yung andala lang niya po ay tawag doon yung envelope, bit lang po niya. Walang Crayola, nakikiram lang po ito kay ma'am. Ayan, totally po ito pong batang ito, kaklasmate po ito ng aking anak na nursery po ito. Okay, nakita ko po ang sitwasyon niya dahil wala pong uniform, wala po siyang Crayola, wala mga gamit, walang bag. Yun lang pong yung envelope lang po daladalan ng nanay. Ang layo po ng bahay nila mga kaibigan, kung linalakad pa po nila para makapasok po sila sa school araw-araw. Ito po ang nanay niya sa sakripisyo. Napakalayo po ng bahay nila. Kung makikita po natin halos putikan po. Ito po mga kaibigan yung pansamantalang tinitirhan ni Ate Geraldine. Ayan, ito po. Meron po sana silang matitirhan kaso wala po daw sila pang pakubo. Dito kasi po pinapaalis na po sila sa bahay nito. Sa lupang ito mga kaibigan. Ayan. Ito ikot ko po kayo sa kanilang tahanan. Ayan, ito po. Butas-butas din, Yun. Ayan. Ayan po mga kaibigan, ito po yung asawa ni Ate Geraldine. Hindi daw po siya na... Kumusta man po, tatay, ang buhay niyo po dito? Dito sa, dito sa Gabon? Parang dito, kahig isang tuka. Oo. Bakit po? Wala po kayong trabaho? Walang trabaho, tinanggal nga ako dun sa trabaho ko kasi... Tinanggal ka po sa trabaho. Bakit po kayo tinanggal? Nabalda na yung kamay ko eh. Baldado, hindi na nakakapagtrabaho din yan? Hindi na ito nakakaano. Hindi na nakakabuhat? Nabunot ito sa ng huler, mixer, makina. Bira ko ng makina ng mixer. Nabunot. Hanggang dito nga, masakit hanggang ngayon. Ito po tatay, inyo po ba itong lupa? Hindi? Hindi, nakikitira lang kami dito. So nakikitira, so ano po ito? Stay po kayo dito o matagalan, pamadalian? Ano po ang nyo dito, usapan? Aalis na din kami dito, baka kung mga pagkaano ng December, doon na kami sa Isidro. So yung pong pupuntahan ninyo doon, inyo po yon? Hindi rin. Pero Kanino? doon yun sa Bayaw. Pinapatira po kayo doon. So doon po wala kayong tanggalan, baka sakali matirahan ninyo po doon, magtira kayo. Sabi niya kasi, kahit anong, pwede ka naman dyan, kahit anong oras. O kahit kubo lang siguro, pwede yun, So malapit lang naman yun dito sa school. Kung may school, pwede pa po yung lakarin ng asawa mo po, ng anak mo. Doon lang sa unahan, doon sa Proxing, malapit lang sa Proxing ko eh. Oh, okay. Proxing ko doon sa likod lang. So paano pong kabuhayan ninyo araw-araw? Kung ganun po? Tatanim nga ako. Nagtatanim-tanim nga na lang po. Binibinta mo na lang po yung gulay na produkto eh. Binibinta ko yun lang, pambigas-bigas namin. Ilan po ang anak nyo, tatay? Yung dalawa lang na yun. Yung dalawa po ang anak nyo. So ito po ang kanilang sitwasyon, mga kaibigan, Madudurog po talaga ang puso ninyo sa sitwasyon ng anak ni tatay. Totoo po yun, nakita ko talaga grabing hirap po ng kanyang anak. Ang layo pa po ng lilalakad nila, malayo po ito doon sa school. Makikita po natin, daming putik papasok dito sa kanila. Ayan, talagang ito po ang na-scout ko. Naawa po talaga ako doon sa kay Ate Geraldine, yung kanyang asawa po. Okay, nagtsatsaga po talaga siya, nagsasakripisyo siya, mahatid lang yung anak niya. Kahit gaano kalayo po, inahatid talaga ng kanyang ina. Yung anak, ano pala nung anak ng kinder? Michelle, isang buwan na po, wala siyang uniform, wala pa siyang gamit. Nakita ko talaga, wala siyang gamit, nangiram pa siya ng Crayola. At saka yung mga, yung... Nabilihan kasi na, hospital din yung bata, wala pang 2 linggo. Kalalabas lang din yan sa hospital, nagkumbulsyon. Nakumbulsyon po yung anak niyo, yung bunso. Bunso, kautang-utang ako imbis na
Oo. Bibilhan sana ng uniform. Ate, may tanong pa ako kung yung pong ano doon, yung pwedeng kubuan ninyo, pwede po yung simulan kahit anong oras? Meron, may inumpisahan na nga ako doon. Ano pang ano nyo po doon? Ano pang naumpisahan nyo po doon sa kubo na yun? Lagyan ko lang ng bubong-bubong na binigay sa akin ng kapitbahay namin. Yung gamit ng yero, butas-butas. Butas din So naman. pwede po yun yung ganito, pawid? Pwede yung dugtungan ng pawid. Kasi yung yero, mababa lang. Pwede ko ba yung bisitahin, yung pinapatay mo doon? Halimbawa, mga kung kailan ka po available, isama po kita doon? Kahit sa kahit linggo. Ay, hindi, kung ngayong halimbawa ngayong linggo, ngayong darating hindi ka busy, tingnan natin yung pinapatayo mo doon. Ando naman ako parati kasi nagtatanim ako. So isama niyo po ako para makita ko po, ano? So ano po, may haligi na po yun? Ano po? Ano na po ang kailangan doon sa kubo na yun? Yung sa na rin, sa balkon niya. Balkon na lang po? Tapos Yung dingding, ano po ang dingding niya? Kailangan pa rin ng dingding. Ano pa ang dingding na pwede kawayan po doon? Yung nilagay ko, may kawayan ng dingding yun sa may tulugan. So mayroon dingding na lang talaga, unti na lang palang kulang doon? Unti na lang. O yun mga kaibigan. So dito daw po, pinapaalis na sila sa lupa nilang titirahan na ito. At saka ito, tingnan nyo po ang bahay nila. Kita nyo po, turuluan talaga yan. Tsaka giba na. Kawawang kawawa talaga po ang sitwasyon. Ang pangalan nyo, tay? Michael, tatay Michael. Ayan, so mayroon daw po sila doon, sinimulan na ni tatay na kubo. So, bibisitahin natin minsan po kung ano na po ang kakulangan. Malay nyo po, may mga bukal sa puso na matulungan po sila. Wala daw po trabaho si tatay kasi baldado na po daw ang kamay niya. Hindi na po siya, tinanggal daw siya. Bakit tinanggal ka? Ganun lang yung kamay mo. Tinanggal ka na nila. Hindi na daw makakapagbuhat. Ano pa ang binubuhat nyo doon? Yung mga simento. Ano pa construction po kayo? Dito lang sa may sabungan yung warehouse dyan ng GS. Ilang buwan na po kayo tinanggal? Tagal-tagal na, mag-aanim na buwan na. Mag-anim na buwan, di naghirap na hirap po kayo dyan dito. Ay grabe po mga kaibigan. So tingnan po natin itong bahay nila, silipin ko po tayo Ayan, okay. Nagugulay po si tayo. Ano pang halo niyan tayo? Gabi po yan Kagataan lang yan. Walang halo? Ayan, walang halo, pero na-smile pa si tatay. Ganun talagang buhay tayo, mahalaga nakakaraos araw-araw. So, biruin mo sa araw-araw, nagtatanim ka lang po. Ay, paano po yung nyo? Kulang na kulang talaga yung araw-araw. Pinagtitinda namin, sinaid pa ng kalabaw. Sinaid pa ng kalabaw? Yung kangkong na pinagtitinda ni Mrs. dun sa Talisay. So, nauubos man po yun, kung halimbawa. Ubus naman. So, ngayon, dahil wala na, dahil inanon ng kalabaw yung kangkungan nyo, hindi wala na rin kayo kapangbinta. Wala na, may kunti pa naman dyan. Tapos meron ako doon na bagong talim na mahaba man na rin. Pwede na din yung makunan. Okay, sige. So, magtiwala ka lang tayo kay Lord. May gagawin ang Diyos. God is good all the time. Ngayon po araw mga kaibigan, bibilhan po natin ng uniform. Kasi isang buwan po talaga wala siyang gamit. Ang gamit lang talaga niya ay yung envelope. So walang gamit sa school talaga ito. So ngayon po natin bibilhan. Ito po ay bigay ni Ate Silkis from Canada po. Ayan, maraming salamat sa iyo Ate Silkis. So ate, ano masasabi niyo po doon sa nag-sponsor sa iyo sa gamit ni Michelle. Michelle pa pangalan nito? Sabi ko po ay maraming salamat po sa mga ma-sponsor sa anak ko. Dahil po kami po talaga pong hirap po kami sa buhay. Lang kahit isang tuka. Wala po kami mapaghanap buhayan. Yung kunting tanim-tanim namin, sinasabsab po ng kalabaw. Pag pinababayadan po namin, sa amin po nagagalit. Kaya wala po kami mapagkukunan ng pang araw-araw namin na konsumo. Kaya po, mahirap po talaga mag-alos sa ganito. Kaya man po, sana magkaroon po kami ng matitira ng maayos. So, maayos po ang tirahan kasi tulaan na po dito. Kaya po, wala po kami ibang maanuhan. Wala po kami maasahan dito na titira namin. Pinapaalis na nga po kami. Pinapalayas na po kayo dito? Po, kahit po mga anak nila, nagsabi po sa akin. Baka ay nga, palayasin ko na niya kayo. Bakit kayo palalayasin? Hindi man sarili kasi ng lupa? Hindi po namin sariling lupa. Normal po na maalis kami dahil hindi namin sariling lupa. So, kumusta po ate ang araw-araw nyo dahil nawala na yung mga kangkong ninyo, nawala mga kalabaw? Problema namin. Paano pagkain po ninyo? Tapos ang asawa po niya baldado din.
Saan kami Bandado. kukuha ng pang-araw-araw namin konsumo. Oo, mga kaibigan, kawawa po talaga. Kahit ako na emotional po ako, nadudurog po ang puso ko nung nakita ko po talaga yung anak ni ate, ito si Michelle. Wala po talagang gamit siya sa school, kaya po talagang sinadya ko po talaga siya dito. So, yun po mga kaibigan ng totoo. So, kahit naman po ako nung nakita ko ang sitwasyon nila, nadudurog po ang puso ko. Biro mga kabuhayan pa po nila, sinabsab pa po ng kalabaw yung binitinda ni ate na kangkong. Ayan. So, nakakaranas din po kayo dito ng gutom. Pagkain, nakakakain. Kumusta po ang pang-araw-araw ninyo? Kasi na ano na siya. Pag wala po kami mapagkunan, nangihingi po kami dun sa pamilya na yung agong. Binibigyan man kayo? Binibigyan man po kami kahit paano. Wala po kayo naririnig? Wala po. Wala man. So, nung maulan na nanay, edi ano na nangyari sa iyo sa bahay mo? Dahil matag-ulan yan, nag-uulan lagi. Tinuturuan po. So, saan po kayo dyan na ano? Ay, siksikan po kami dun sa maliit na higaan. So, ayun po mga kaibigan, ayon doon sa kanyang asawa, so na-interview ko po yung asawa niya. Mayroon po daw sila doon titirhan na pamilya nila, kahit anong oras daw pwede na. Pero ang sabi ni tatay, ni kuya, ay mayroon na daw doon parang sinimulan siya. O may sinimulan daw, kaya lang kailangan ng dingding. Kaya nga po yun nga po sabi ko, bisitahin po namin, isama niya po ako doon na kahit malang kubo-kubo po ano. So, ayun po mga kaibigan. Ngayon po mga kaibigan, pagkatapos nitong vlogs na ito, pupunta po ako ng Dait, bibilang ko po yung anak niya ng mga gamit sa school. Ayan, so bigay po ito ni Ate Silkis po ng Canada. So, napakabait natin sponsor, supportive po siya. At syempre po mga kaibigan, samahan na din po natin ng konting grocery para mayroon po silang pang araw-araw na pagkain, bigas, katulad ng bigas o ano pa man mga pangailangan nila sa bahay. O, kasi nga wala nga po silang pangkabuhayan dahil kinarain nga po ng kalabaw yung kanilang hanap buhay, yung tinitinda ni ate sa bayan, sa palengke na kangkong. Ayun, so, at saka may baby pa po si ate, kaya dala-dala po niya yun sa school, nagsasakripisyo talaga ito. Kahit umiiyak yung kanyang baby doon, talagang binabantay niya yung anak niya, yung si Michelle po, Michelle. Ano po, so, kaya mga kaibigan, abangan nyo po mamaya ang pagbili natin ng groceries in gamit sa anak ni Ate Michelle. Ano po? Yung po mga kaibigan, ngayong tanghali, wala nga po daw sila masasaing, wala silang ulam sa oras na ito. Ang gagawin ko na lang po muna ay bigyan ko muna po siya ng pambili ng bigas, tapos panghalo dun sa kanilang gulay ngayong tanghali po mga kaibigan. So aabutan ko muna ng pang ulam at pang bigas. Magkano ba bigas? Mahal ang bigas ano? So ito, kahit 1 kilo mo ng bigas ang bilhin mo, tapos ito ulam. Ayan. Okay, so ngayon muna yung tanghali, tapos mag-grocery po ako mga kaibigan sa kanila mamaya. Tapos gamit po. Halika bibi, sukatan ko yung ano, at saka isabay na po natin yung anak ni ate na bunso. Ito. Ayan, sukatan natin yung kanilang ano. Wait lang ha. Yun. Dapat lampas konti. Ito. Dito sa bibi ito. Bibi, tingnan ko yung gilas mo. Dito po ka. Tingnan ko yung ano mo. Yan. Ito pa sukat ni Michelle. At ito din pa sukat nung baby niya bunso. Sabay na natin yung bunso at kawawa man no. Wala man din yung chorchinila siya pag nag-school ay nakapaa. Ayan. So alis muna kami ate ha. Tay, kuya, alis muna kami, balik ka lang mamaya. So salamat po. God bless.
kaibigan, dali na po natin itong mga grocery at gamit sa school ni, ni Michelle. Puti ko, lalim. Opo. How? Sabi nga ano? Dito? Ayan mga kaibigan, dito na tayo kay Ate Geraldine. Ayan, anak nyo. So binila na po natin, kompleto na ito. Anong gamit na sa school, at yung grocery. So wala tayo ditong baka pwede tayo ditong pumasok. Hindi ka na, pasok po daw tayo. Sa kanyang munting mansyon. Ay, masikip na. Pwede buksan yan tayo. Ito na lang pang-upo mo. Pinuha na niya yung laruan niyo. Happy ka? Masaya ka? May laruan siya. So, nasaan yung isa? Yung baby mo? Tulog? Ito, bigay mo rin ito kay baby ha. Yung laruan niya. Ha? So, kay baby ito. Naidlam ito. Kay baby yan ha. Sukat natin kung bagay. Daw. Pag school mo ito ha. Oh, yun o. Ang ganda ni Michelle o. Basketball siya. Halika dito te. Ayan, Ate Geraldine. So, binila natin na siya o. Isuot mo ate kung bagay kahit di mo natanggal yung shirt niya para every school niya kahit di mo naman yung bihisan pag ginagamit mo kahit 3 araw, 2 araw hindi laban mo lang 2 araw kasi ba yun wow ikaw natin bagay sa mo baga tama no? Diba? O, ito yung puti mo na lang gagamitin. Ilagay mo dyan puti. Tuwa siya o. Siguro wala siyang laruan. Wala siyang laruan? Ayan. Okay na yun te. Kasya na yan siguro dyan. Oo. Ayan. Ipapailalim mo man yan. Tama ba yan? Sa ibabaw po yan. Sa ibabaw. Alam naman yan natin siya. Yung kasya? Oo, kasya o. Maglalaban mo pag Tapos, laruan ng bibi mo. Ayan, yung sapatos. Tingnan natin kung kasya. At yung medyas madami. Para may palit-palit. So, para pang PE din natin. Tingnan mo, ang kasya ito. Tingnan mo siya medyas. Dapat may upuan siya. Ay, ganda ng baby, oh. Diba? Doon mo na yung kapatusan sa school para hindi naputikan ng Ayun. Ganda. O, diba? Kaparehas ka na ng mga school mo. O. Yan. Yan. Kasya po? O, kasya po. Ang ganda, o. Tino. O, diba? Tapos, siyempre, meron kang hindi na dito mo ang bagay sa'yo. Hindi na ikaw yung envelope. Ito na yung gagamitin mo ha. Okay nga, ikaw daw. Ano mo nga. Suot mo. Suot mo ito. Lalagay mo itong Crayola. Lapis. Pwede lang din ito. Yun. Suot mo na ito. Marami ka na magparahiram kay ma'am ng Crayola. Okay? Ano na yan? Ano to? Okay? Lahat mo na, shoot mo na yun, te. Lagaan mo yan. At syempre, ito ate. Ito. O, yan. Yung gatas niya. Yung anak mong dalawa. Kasi baka nagkukulang yung gatas na anak mo. Kailangan mo niyang painumin siya.
Tapos ito, baon-baon ng anak mo. Anak mo tayo sa yun. Kapinin mo na yun. May bigas po dito, may mga dilata, may biscuit, may asukal 1 kilo. Para hindi na po, may sabon, may shampoo, may panlabas si ate. Ayan, so mga dilata, tapos asukal. Bahala na sa atin ito, may mga noodle. May mga noodles na dito. Kasi mahirap po wala siyang lagayan eh, mapupuno. Ayan, basta mahalaga, may bigas na po sila, binila natin, may veg tray, may mga tapos sila, grocery. Ito na po yung mga grocery. Ano po masasabi niyo po sa nag-sponsor sa inyo po nito? Sabi ko po, maraming salamat po sa nag-sponsor sa amin. Ano pa po? Unang-una po sa mahal na Diyos. Pangalawa po ay sa nag-sponsor po sa amin. Sunod na po ay sa inyo na po. Brother Raymond. Ayan. So, Ate Silkis, maraming salamat po sa paabot niyo pong gamit kay Bibi, kay Bibi Michelle. At sa kanyang grocery po kasi wala nga sila kanina pansaing. So, naabutan lang po natin sila ng pansaing at pang halo dun sa gulay. So, ngayon mayroon na sila ngayong grocery. Mga ilang araw na nila ito mauubos. Siguro, kasi ilan lang naman sila, 3 o 4. So, yun. Maraming salamat po, Ate Silkis, dahil nakakataba talaga ito ng puso, lalo na nakatulad nila na deserve talaga nila tulungan sila. Oo, kasi tingnan nyo naman po kalagayan nila kapag nag-uulan sila, nagilid sila, tuluan po sila dito. Tingnan nyo po, puro nakaano na lang, Tapos ngayon po pinapalayas na po sila dito sa tinitirahan nila. So God is good na mayroong nagpatira sa kanila kamag-anak doon na parang sinimulan na ng asawa ni ate, kaya lang kulang lang daw ng bibisitahin nga po natin yun para madugtungan natin kung ano pang pangailangan doon sa kubo nila kasi pinapaalis na nga sila dito. So, aalis na talaga sila dito and back to kubo-kubo din ulit sila, So, maraming salamat po Bibi, ano masasabi mo doon sa nagbigay sa Bibi? Bibi, ano masasabi mo doon, Happy ka ba? Masaya ka ba? Masaya ka. Bibi Maricel po siya eh. Ano masasabi mo doon kay Lola Silkis? Salamat ka. Hindi na. Berbi ka Salamat. Salamat. Nahiya po siya eh. Nahiya po si Michelle. Nahiya po si Michelle, mga kaibigan, mahihayin yan, kahit sa school nga, hindi yan nag-iimik eh, So, yun, wala na po kayo masasabi, kundi maraming salamat po. Paki na lang po ng aking video, paki-share na lang po, and pa-like, subscribe para marami din po tayo maabot na matulungan. Like, Ate Geraldine. At kung nagustuhan niyo po ang aking video, please subscribe, like, comment, and share, and pindot na lang po notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng aking mga minamahal na sponsor, viewer, supporter, at sa mga nag-share. Thank you very much po. Ayan, God bless po mga kaibigan. Tuwang-tuwa siya.